Hi guys! Good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. And ngayon guys ay makulimlim lang dito sa amin pero medyo maalinsangan kasi parang may konti naman na sunlight. Parang bright lang. So, naisip ko na kunin yung mga variegated Purple Delight na leaf propagation ko. Galing dun sa mga pots, yung big pots natin, then yan yung mga nandito natin guys. Yung kinuha ko yung var dyan. Yan, ito yung cuttings natin. Tapos yan yung mga leaf propagations ko ng variegated super balm, variegated silver balm, tapos variegated purple delight. Ito yung mga hindi naman var na nung lumaki. Tapos mayroong dalawang var dyan. Ito from Silver Balm pero yung lumabas sa kanya ay original na Super Balm. So kinuha ko guys yung mga var lang. Ayan. Tapos dito kinuha ko din yung mga leaf propagation na maliliit lang. Ayan. Lumaki naman na siya sa pot na to pero kinuha ko lang guys. Yan kasi para maayos ko yung pagkatanim sa kanila. Tapos di ba kinakain sila ng uod. So kinuha ko na lang. Yan, dito pala mayroon pa guys, oh. Yan siya, oh. Yan. So, pwedeng i-transfer ko na lang yan sa ibang pot guys. Or, hayaan ko na lang dyan. Kasi, okay naman na ito. Yan, okay naman to. Wala naman na tong uod. Tapos, yung dito na iba, kinuha ko guys. So, yan dyan. Tapos, dito. Tapos, dito na area. Pero, meron pa rin mga natirang variegated from leaf propagations. So, ayan sila. Kinuha ko. At, nandito na guys. Ayan. Ito yung pamis natin. Tapos, ito yung naputol na silver balm. Galing dun sa mother natin. Yung mother natin yan na naputol, na disgrasya. So, ayan. Tapos, ito, galing to dun sa big pot natin. Yung variegated super balm natin doon na akala ko mawawala na yung var pero ayan gumaganda na ulit. Yan, hindi masyadong visible sa camera guys pero nagiging visible na yung var niya sa personal. Ito yung mga leaf propagations ko guys from variegated purple delights. Ayan, diba pinagsama-sama ko guys para mabigyan ko sila ng maayos na sunlight. So, plano kong ilagay na lang muna sila sa mga ganitong pot na medyo maliliit lang. So, ito ay 8x6. So, same yung laki ng pot neto dito sa pot ng ating mga Echeveria succulents. Ayan guys, pinagsama ko sila dyan. Ayan, dyan ko sila papalakihin. Diba, nakakatawa. Tapos dito, diba ito may baby yung ating Monroe. Tinry kong itanggalin yung ganito pero nadala yung baby niya guys, oh. Ayan, tapos ito din yung isa. So, ang gagawin natin ay itatanim na lang natin to guys. Pero, habang wala pa tayong naka-reading pot para sa kanya, dito ko muna siya guys sa pot na to. Ayan, patong lang muna natin dyan para naman umayos yung rosette niya habang na aarawan siya. So, yan yung ginawa ko today guys. Ayan, and then dito pala, pasensyaan nyo na, may nag-chinsaw dito sa amin. Ito, medyo inayos-ayos ko yung mga nasa ROS natin na mga tira-tirang succulents. Pinag-sisiksik ko sa big pot na yan. Ayan. So, yan sila guys. Kasi nag-start na akong magligpit. So, dito, nilagay ko dito yung mga naripat natin na mga aloes. So, ating mga aloes, pasensyahan nyo na madumi pa guys kasi naglilinis pa nga tayo. Ayan. So, after kong maligpit itong mga pots na to guys, ay magbubunot ako ng damo and then magwawalis para malinisan itong area na to. Dami kong mga pots guys, so yan, yung mga ganitong pots, yung mga ganun na pots, pwede nating magamit yun sa mga Echeveria succulents or Purple Delight para sa mga propagations natin sa susunod. Sayang naman kasi guys yung pots na yan.
Ayan. Dami na naman guys bubunutan. Yan, kakalinis ko lang nito. Ito talaga yung problema ko guys. Hindi matapos-tapos yung gagawin ko sa garden. Kasi ganito ang bilis lumago ng damo na to dito sa garden ko. Sa akin lang ba? Pero kasi, ewan ko ba bakit itong damo na to guys, grabe, napakarami. Yan, ang bilis niyang lumago. Lalo na't laging maulan dito sa amin. Grabe. Panay linis na lang ako guys. Hindi na matapos-tapos. Kailangan ko na naman nga magwalis dito sa loob ng greenhouse kasi tingnan nyo. Meron na naman mga kalat. Ayan. Ito yung inaayos ko, tinalian ko guys kasi kahit saan-saan na napunta yung niya. Yung mga stem. So naisip ko na lang natalian para hindi magulo. Yan o. Diba? Nagtanggal na tuloy tayo guys ng weeds. Dami kasi. Grabe. Ayan. So ngayon, maganda mag-garden kasi hindi masyadong mainit. Kaya naisip ko na lang na yung vacant pot ko, taniman ko na lang ng variegated purple delight. Yung kinuha ko para mapagsama-sama ko yung mga variegated natin na purple delights. At mailagay ko sila sa area na mainitan talaga ng maayos para ma-maintain natin yung bar ng kanilang leaves. Kasi kapag nakukulangan sila guys sa sunlight, nawawala din yung var. Kailangan mainitan sila ng maayos para ma-maintain natin yung var. Ayan, medyo nawala na yung mga weeds guys. Ito mga propagation ko na lang yan guys. Ayan. So yan guys yung natapos ko ngayon. Ayan. Yung iba, yun yung nasa natin nandito. Tinanggal ko na kasi papasukin na naman siya ng ng damo dyan. So kailangan kong damuhan yan dyan banda. Tapos nilagay ko sila muna dito guys. Siguro dyan ko na lang muna sila guys kasi dito maulanan sila, mainitan naman sila pero tama lang hindi sila masa-sunburn. Ayan. Dito kasi guys wala nang init Sira na talaga tong greenhouse natin pero sige lang. Wala pa tayong pampagawa kaya tiyagaan muna natin tong greenhouse na meron tayo. Ayan. Mahirap kasi guys kapag walang greenhouse ang mga succulents. Lalo na yung mga echeverias natin talagang pwede silang mamatay. Ayan. Ito lumalaki na guys. Ayan sila. Nainitan naman. Ay, uminit na guys. Ayan. Kasi ilang araw na ditong maulan sa amin. Kaya naman laging walang sunlight. And kung mapapansin nyo, yung mga leaves ng ating mga purple delight dyan guys ay nagi-green na diba? Kasi wala na silang sunlight and nabusog sila ng water kasi panay dilig talaga ako sa kanila guys. Kasi nakukulangan na yung water nila guys dahil nga bihira ako magdilig. So hindi ko sila maalagaan sa dilig. So ngayon, busog naman sila sa rainwater pero walang sunlight. Pero babalik din guys yung color niya na ganito, mga purplish. Yan, ito kasi tuyong-tuyo din to. Kaya ito, hindi nyo makikitaan na nagi-green yung kanilang mga leaves. Pero yon mga busog sa tubig. Kaya naman, nagi-green na yung leaves nila. Yan sobrang tuyo yan guys. Hindi ko to nabubuhusan. Pero later siguro mga hapon. Para medyo hindi mainit. So ngayon parang maalinsangan. Mainit-init guys. Pero kahit paano naman ay may makulimlim, mahangin din. So, magugustuhan ng ating mga succulents kahit na ganyan. Ayan. So, yan guys. Yan lang naman yung ginawa ko ngayon. Ayan. Saka ko na itatanim yung Monroe natin. Dalawa yan. So, ito. Excited ako na mapalaki ko din sila guys. From leaf propagation, ayan na. So, hindi tayo nagsasawa kakalip propagation ng variegated natin na purple delight kasi favorite ko talaga sila guys. Ayan diba? So,
kung magka-cuttings lang kasi tayo, medyo matagal din. So, ang ginagawa ko, cuttings and then leaf propagation. So, hindi nga lang guys 100% na kahit nagaling sila sa variegated na Purple Delight, kahit ganyan, kunyari ito, kuhanin natin, tapos ipropa natin, lalabas at lalabas yan guys, may var, minsan naman wala. Pero minsan kahit lumabas yan na may var, paglaki, nawawala din guys yung var. Kaya naman, hindi talaga 100% na magiging variegated sila guys. So, makikita na lang talaga natin yan kapag lumaki na talaga sila. Ayan, medyo lumalaki na to. Ito may possible pa rin itong magbalik sa original color na Purple Delight. Pero tingnan natin guys, at least ngayon nakikita natin na variegated sila. 'Di ba? Nakakatuwa lang kasi galing lang sila sa leaf propagation. Talagang inantay ko talaga na lumaki din sila guys. Ayan. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye. Ganda ng mga ichi ko guys, oh. Tingnan nyo naman. Oh, ganda ng mga pattern ng leaves nila, oh. Grabe, ganda.